Hello everyone! Welcome back to our kitchen. It's cooking time again. Itong ating napakasarap na royal bibingka na gawa ng glutinous rice flour. Yan ay aking ibabahagi sa inyo at napakasarap na combination ang buko at ang pandan. As in, perfect na perfect po ang ating combination ng ating ingredients. So, tara na, samahan nyo ako sa aking pagluto nito. Let's prepare 1 grated coconut. Yan, maglagay tayo ng pandan leaves. Ito po ay optional lamang. Kung wala pa kayo nito, okay, ayos lang po na kahit wala po ito. Yan, pag available, it's okay. Mas maganda pa kung mayroon. Kung wala po, okay lang po. At pwede rin kayo gumamit ng yung McCormick na flavoring ng pandan. Kung mayroon din, then i-boil nyo lang yan. Then, para makuha nyo yung aroma ng pandan leaves. Then, lagyan natin ito sa ating grated na coconut para makuha po natin yung extract ng coconut milk. At yan, let's get started. We need 3 large eggs. Yan, ang ating kailangan 3 itlog para sa ating recipe ng royal bibingka. Yan, then yan, mix nating mabuti para yan, kailangan batihin natin ng mabuti para at least fluffy po ang magiging kalabasan ng inyong recipe. We add 3/4 cup of sugar white. Yan. Then nagbagay po tayo ng 1/2 teaspoon of salt, ang asin, at 1 teaspoon of vanilla at 1/2 cup of evaporated milk. 1 cup of coconut milk. Yan, halo nating mabuti para makombine yung bawat ingredients. Then, of course, 2 cups of glutinous rice flour. Yan ang ating ingredients sa ating royal bibingka. Haluin nating mabuti hanggang sa wala na po ang buo-buo sa ating butter mixture. Yan, then 1/2 cup of coconut meat, yung buko. Yan, ang ating pampalasa na para masarap pong ating bibingka. Yan. Then, of course, meron tayong grated cheese. So, whatever po yung any brand, pwede. Yan. So, inilagay ko dito ay Eden cheese. Yes. Opo. Then, yung ating baking pan na gagamitin natin, lagyan po natin yan ng butter or margarine. Yan. Margarine po linagay ko dito para ma-avoid po yung sticking o yung pagdikit ng recipe or yung bibingka sa ating molder ang gagamitin sa pagluluto. Then, ilagay po natin yan sa ating baking pan. Yan. Yan. Tap it for 3 times para ma-release po yung hangin. Then, in a preheated oven, 190 degrees Celsius, 45 minutes po to 60 minutes natin i-bake. So, after po ng 45 minutes, maglagay po tayo ng margarine sa ibabaw ng ating bibingka. Then, grated cheese. Yan, maglagay po tayo para mas masarap. So, bake for another 15 minutes. Yan, takpan po yan ng tin foil para hindi po masunog yung cheese. Yan, para hindi po siya masunog at para malinamnam ang ating yan. After ng 15 minutes or few minutes ng pag-bake ulit, yan, allow it to cool. Yan. At unmold na natin sa pan at ilagay po natin sa ating plate or sa ating serving tray or anything na lalagyan niyan. Transfer natin sa plate. At yan, of course, i-slice natin para ma-serve natin as merienda sa ating mga pamilya, sa ating mga anak. Di po ba napakadaling gawin na recipe ng bibingka? So yan, napakasarap talaga. Kita niyo kung gaano kalambot. Yan, malambot ito siya dahil fluffy ang pagka-mix natin sa ating ingredients, yung lalo sa itlog. Yan, napakasarap at hindi po siya yung type na matigas na klase ng bibingka at napakasarap po ito na pang merienda. Yan, ang mga Pilipino talaga, likas talaga na tayo ay mahilig sa kakanin. Yan, so ito po as in, let's eat. Alam nyo po yung combination ng buko at saka yung pandan, as in, napakasarap po talaga yung kanyang combination. Yan, buko at pandan is perfect combination po para sa kakanin. So thank you so much, until next time.